Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madaling lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! 21 ho ng Hunyo, Miyerkules. Magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ka, Lex? Ayos naman. Ikaw, Tol? Approve. Medyo magandang panahon, maliwalas at hindi umulan. Sana. Okay, diretso na ho tayo. Ito ho, yung nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Serbisyo publiko, umpisa na. Mabahong poultry sa Leyte, inirereklamo ng mga residente. Masangsang na amoy, sa mga tao ay peste. Alamin sa Kilos Pronto. Pinay sa Kuwait, ibinenta sa ibang amo. Pinagbintangan pang magnanakaw ng employer nito. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Etong sumbong from the naman tayo mga ka-KP. Isang umalingasaw na poultry sa barangay Soro-Soro, Maasim City, Southern Leyte ang ipinarating ng isang concerned citizen sa aming Kilos Pronto social media page. Sa ipinadalang mensahe ni alias Leonora, residente ng barangay Soro-Soro, Maasim City, Southern Leyte, halos 7 buwan na raw nilang problema ang poultry na pagmamayari ni Store C, anak ng dating konsehal ng Maasim City. Ang mga langaw daw naggaling sa poultry na pupunta na rin daw sa kanilang mga bahay. Bukod pa raw sa sobrang bahong amoy na nagmumula sa poultry. Sus Mariosep. Okay, diretso tayo sa issue niyan. Kakausapin natin ngayon si Leonora. Magandang hapon sa iyo alias Leonora. Leonora? Hello, Leonora? Sa payphone. Leonora. Tricycle. Ayan. Aling Leonora! Woo! Ay, Aling Leonora, maayong hapon! Woo! Wala na. Ano niyo muna, kausapin niyo muna. Sa kuwan nito sa Maasin Leyte. Sa Maasin, Southern, sa dulo. Abay, kung dyan naman, nakita naman yung video, pwede ba natin, sino ba pwede na matawagan agad natin para kilos na agad tayo rito? Si Mayor. Si Mayor siguro. Kung kaya ba natin si Mayor dyan? Para naman makita. Leonora, nandiyan ka na ba, Leonora? Alias Leonora. Ayun, kinakausap. Hindi pa tayo nakakausap. Alias Leonora? Oy, Leonora. Ay, sa wakas. Hallelujah. Nandiyan ka pala. Leonora, kumusta ba yung poultry dyan na mabaho na nire-reklamo ninyo dyan pag-aari ng sino tong Sisi? Kumusta ba? Ano ba? Grabe na bang amoy dyan? Opo, super baho na po talaga yung amoy ng dumi ng manok. Okay. So anong nangyayari ngayon diyan? Tuloy-tuloy pa rin kahit tag-ulan Opo, meron pa rin dito. Okay. Dito nga ako sa malapit na poultry.
Okay, sige, ikaw, Terman. Wala bang, hindi na ba ninyo ni-report niya sa barangay, sa municipal health, kay mayor, ipinarating niyo sa mga kinaukulan, Leonora? Reklamo na po namin dito sa sa barangay official namin po. Tapos, yun nga, ayaw makinig yung may-ari. Kahit inaksyon na po talaga ng barangay namin. Oh. Ay, anong aksyon? Oo. Oo, tapos sila, sir, sinubuhin namin dun sa taga-health. Tapos meron lang dumating na first sanitary order. Okay. Nung May, hindi ko lang po matandaan yung petsa. Basta May po. Tapos, yung katapusan nung sanitary order na yon nung June 2. Ngayon, may lakad yung taga-health sa June 2. Ginawa nilang June 1. Pumunta po sila dito sa poultry. Tapos, bukas yung gate. Ngayon po, tinatawag nila yung caretaker. Ang nangyari po, wala yung caretaker na nakita. Tapos pumasok na lang yung taga-health, pati yung barangay official namin, pumasok sa poultry. Nakita nila doon sa unahan, nakita nila yung caretaker. Hindi naman daw sila pinaalis ng caretaker. Tapos nakita nila yung kung gaano kadumi, kung gaano sila sa loob. Yung, ano mo yung, kasi madami na kasi yung manok, 2,000 na daw. Kaya nga, ang tanong natin dyan, Leonora, pumunta yung health, caretaker. Wala bang sinabi, isara ninyo, linisan ninyo, walang ganon? Anong ginawa nung health? Ano po? Anong ginawa nung tiga-health? Sabi mo, pumunta yung tiga-health, pumunta yung barangay. Anong solusyon? Yun pa, yung hindi ko pa po alam kung ano yung mga solusyon po nila. Kasi nga, Sige. Okay, Leonora, okay. Dinimanda po kasi sila. Okay, Baka sige. dinilata ng mata ng may-ari. Alam ba ng mayor to, Leonora? Alam ba ng mayor, si Mayor, May narinig Mercado? ako kahapon doon sa sister-in-law ko po na magtatrabaho sa barangay. Okay, alam ba ng mayor to, Leonora? Alam ni mayor to, Mayor Mercado? Opo, alam na po nila kasi kahapon daw, nag-session daw sila. Okay, Sesyon kahapon. Sesyon. Alam na ni Mayor. Alam na ni Mayor. Pero wala pang aksyon. Wala pang aksyon. Sus Mario Joseph siguro mamaya. Tinatawagan natin si Mayor. Kinakain, bulabugin na natin si Mayor National Mercado sa Maasim City, Southern Leyte. Kung nakikinig at nanonood ka, Mayor, dyan ho sa Maasim, kay tinatawagan, paging Mayor Mercado. Babalikan ka namin pag hindi ka namin nakakuha ngayon. Diyan ka lang muna, Mayor. Ha? Kung sino man nakikinig ho, nanonood sa atin sa Maasim City, Southern Leyte, pakisabi, tinatawagan siya ni Erwin Tulfo. Si Ben Tulfo, si Alex Santos ng Kilos Pronto. Iyon, no? Kinakailangan marinig kung ano itong mga bangout, mga langaw dyan sa Southern Leyte, sa Maasim. Sa Bisaya pa, Ben, pati parang Erwin. Unsa may garbo, parang tag-iya na. Anong power? Baka siguro may power yan, kaya hindi magalaw-galaw. Hindi ba sinabi, anak ni Konsehal yung may-ari? Kaya naman pala. Anak ni Konsehal. Sige, babalikan po natin ang issue na yan sa KP Promdi. Dito tayo sa Kilos Pronto Update. Yung reklamong pambubugbog ng isang airport police sa isa pong pobreng airport porter. Ito pong aksyon po ng GM ng MIA. Panurin natin. 14 ng Hunyo nang lumapit sa Kilos Pronto si Edmundo Baliana, isa di umanong airport porter, upang ireklamo ang pambubugbog sa kanya ni John Salamanca, isang airport police. Ayon kay Edmundo, sinapak siya sa likod ni Salamanca, sinampal pa ng 2 beses sa leeg at muka, at bandang huli ay pinagbantaan pa siya, naggigilitan sa leeg. Agad namang inilapit ng Kilos Pronto kay General Manager Edmond Real ng Manila International Airport Authority ang reklamo. Siguro umarap siya sa akin para patatawag ko rin yung Salamanca. Kinabukasan, Kilos Pronto naming sinamahan si Edmundo sa tanggapan ni GM Monreal upang makapagsampa ng formal na reklamo. Sa paghaharap na ito, maring itinanggi ni John Salamanca ang mga paratang sa kanya. I-claim nito, inupakan mo raw siya. Hindi po sir, ginanong ko siya sublero. Tsaka tinapik ko po siya sa likod sir. Hindi po sir totoo yung sinabi niya na tinapik niya lang po ako. Sinumpok niya talaga po ako dito sa likuran. Matapos pag-uusap ng 2 panig, ay nagkaroon agad ng pasya si GM Monreal. Well, initially, parirelieve ko muna siya.
Pero si Edmundo ay hindi rin nakaligtas sa pagiging pasaway nito. Sa pag-iimbestiga ay natuklasan na si Edmundo ay may 7 kaso ng pagiging illegal porter at illegal entry sa controlled area sa loob ng 4 na taon. Inamin din niya kanina na illegal porter siya sa illegal solicitor. Kaya pinagbawalan muna siyang magtrabaho sa airport. Okay, balikan natin si Mayor ng ito hoy sa Maasim City, Southern Leyte, si Mayor Nacional Mercado. Sir, magandang hapon po, Mr. Mayor. Hello sir, magandang hapon po kay Sir Ben at kay Sir Erwin at sa lahat pong taga-subaybay ng inyong pong programang Bitag. Kasama ho si Alex Santos. Live ho tayo sa Kilos Pronto sa PTV4 ho tayo, sir. Sir, yes sir. Kasabi, lapit lang ho sana namin, sir, sa inyo itong 7 buwan ng problema ho na mabahong poultry daw ho dyan sa Barangay Soro-Soro, Maasim City, sir. At ito yung nilapit ho sa amin dahil parang wala ho nangyayari. Pagmamayari daw ho to ng isang konsehal dati, anak ng konsehal ata, konsehal C. Eh, sir, may magagawa ho ba tayo rin sa poultry mabaho na to dahil parang nag-session na raw ho kayo at inaalam lang ho ng mga taga dyan, nagreklamo. May magagawa ho ba kayo sa poultry, sir? Yes sir, salamat po no at for bringing this up to me. Ang unang proseso po dyan sir, may nagreklamo po sa barangay. Ngayon po, ang ating mga barangay officials may ginawang preliminary inspection and ang nangyari po, parang hindi sila satisfied sa action taken noong owner ng poultry, kaya po sila lumapit sa City Health Unit. Then, agad naman pong nag-schedule ang ating City Health Unit, nagpadala po ng sanitary inspector, si Ma'am Brenda EY. And last May 12 po sir, naglabas po tayo ng first sanitary order. Naka-indicate po doon yung violation and recommended action. So, after po ng 15 days, deadline po nila, last June 2. And up to now, sir, we are still waiting for the recommendation. And bukas po, naka-schedule po ang pangalawang inspection. Mayor, yes, mawalang galang na si Erwin Tulfo ito, sir. Narinig ko na yung mga proseso, this and that and there. Sir, alam nyo, kayo ho'y ba, Mayor, ayoko naman panghimasukan yung trabaho nyo, sir, ano? Kung gugustuhin mo, sir, na ipasara yan dahil kung iantayin pa natin yung proseso, sir, Jesus Maria Joseph, baka magka-diarrhea, magka-eltor yung mga tao dyan. Kung pwede naman yun, sir, with your power, ipapadlock mo muna yan, yung manukan na yan, hanggat wala silang ginagawang action. Kasi kung aantayin mo pa, sir, ang City Health, ang ganito, ganon, wala hong mangyayari. Alam mo, sir, magyeyehe palakpakan yung mga kababayan mo dyan pag naipasara mo yan. Ipasara mo na, Mayor. Or sabihin mo sa may-ari, bigyan mo sila ng ilang araw, i-transfer yung manukan, sir. Kasi may mga bahay po sa paligid, Mr. Mayor. Pwede ba yun, sir? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, po sa ating recommendation. Kaya nga po, sir, bukas po, naka-schedule pong puntahan ulit ng ating sanitary inspector. Sama po ang police, ang barangay official, para po tingnan po natin kung nagawa na po kanila yung ating Mayor, recommended. Kung hindi po, Mayor, atin pong gagawan po ng paraan na mapapasarap po natin. Mayor, madaling panahon. Opo, Mayor, okay na sana yung request ni paring Erwin na move nyo ninyo, sir. Kayong Mayor isara nyo muna. Yo, tama. Ura-urada. Yes, sir. Diba? Mas madali kasi yun. sir, yes po, naintindihan ko naman po yung na kailangan na... Naintindihan namin, Mayor, na kailangan yung negosyo, nagbabayad ng buwis yan. Pero anong mas mahalaga? Yung kalusugan ng inyong mga mamayan dyan o kita? Ganun lang ho yun, mamili ka. Kung gusto mo nakita, di sige, hayaan mo mga mata yung mga kababayan mo. Pero kung gusto mo yung kalusugan ng mga kababayan mo, then ipasara mo yan. Hindi naman siguro malulugi kayo kung ipasara nyo ho yan. O sabihan nyo may-ari, i-transfer yan. Dahil may reklamo na, nakarating na po sa Kilos Pronto, nakarating na sa Bitag, nandito na sa Metro Manila. Biro mo yan, sir. Di mo naisip, bakit lumapit pagkalayo-layo ng iyong bayan
sa Metro Manila, dito pa lumapit sa amin. Yeah. May problema, sir. Mukhang wala silang tiwala sa'yo. Talaga? Kaya ang pinakamaganda, Mayor, ipakita mo na meron ka pa rin power dyan. Ikaw po ay hindi pa inutil. Ang gawin mo, ipasara mo na yan kaagad. Bukas na bukas, Mayor. Kung hindi kaya ng may-ari, gawa ng paraan yan bukas. Yan! Okay ba yung Mayor? Yes, sir. Naintindihan po natin. Actually nga po, Mayor, ganito na lang para madali. Sinusumbong namin si Nestor C., anak ng dating konsehal ng Maasim City. Kilala niyo ho ba to? Yun. kilala po natin. Ay, sinturinin mo na, Mayor. Kaya pala, ganyan, talagang sabihin mo, mapipilitan kaming lumipad ni Tul Erwin, tsaka ni kasama si Alex Santos. Bibisitahin namin yung mabahong poultry niyan. Ipapalabas namin talaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Handa na ba kayo para makita itong sir, well taken po ang hindi pong suggestion. And rest assured, nagagawan po namin talaga ng paraan to. Napalo lang po namin, sir, yung process. But, sir, ayusin namin sa madali. Sir, matagal na po yung proseso, na Mayo pa yan. Ang gusto ko pong marinig na by Friday, ngayon po Wednesday, 2 days, sir, na maipasara na ho ninyo yan or matransfer na. Madali lang ho i-transfer yung manok Kumuha lang siya ng truck, magrenta siya, ilipat niya yung mga manuka niya kung saan man dyan, wala akong pakialam, dali niya sa Pacific Ocean, to pwede. Pero alisin niya ho na dyan, Mayor, kasi nagkakasakit na yung mga tao. Hanggang Friday, Mayor. Kung hindi po, kung bukas pa rin yan, babalikan ka namin, tatawag ho ako sa iyo. Bukas po, sir, naka-schedule po yung special. Pag wala ho, atin pong papasara. Sir, malakas ba yung inasal dyan? Sa mga, alam ko, pag sa Leyte, masarap daw mga inasal dyan. Kaya lang, sir, baka naman mamatay yung mga tao. Di ba, sir? Alam ko. Okay, sige. Okay, sige, sir. Gagawin naman talaga ni Mayor yan. Ayun na lang. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kasama naman natin sa studio si Aling Gertrudes Cruz. Reklamo niya 2012 nang bilhin niya ang house and lot sa Jafcor Development Company Incorporated sa halagang 1.1 million pesos. Nabayaran niya ang kabuang halaga sa naturang developer nung 1 taon pa. Pero nang kukunin na niya ang titulo ng house and lot, wala raw maibigay ang Jafcor sa kanya. At hanggang ngayon, hindi raw mailipat sa kanya ang titulo dahil nasa pangangalaga raw ito ng pag-ibig. Magandang hapon po, Aling Gertrudes. Hapon po. Alright, ang sabi sa inyo, bayad na kayo, everything. Ang sabi, ano sabi ng Jafcor nga pala? Bakit di raw mailipat sa inyo ang pangalan? Maibigin titulo? Sabi, paano po, nung last year po, sa usapan namin, bibigay daw po niya after 2 months. Tapos, nung December po, tumawag ako, then nagtatrabaho po ako sa abroad. Sabi niya po, inaayos pa daw, di pa daw po tapos. So, tumakbo ang araw hanggang January, February, March. Hanggang ngayon? Opo. Alright, bakit pa ba napasok naman dito yung pag-ibig? Nung March po, nalaman ko din na nakatanggap po yung bahay ko na mayroon pong letter galing sa pag-ibig na public in auction o action yung bahay ko. In auction yung bahay mo? Opo. Nagbabayad ka, bayad na. Auction. Mukhang hindi siguro binayad. Or naibenta sa or siguro nag-loan yung developer sa pag-ibig. Oo, tapos di nakakabayad. Nasa linya ng telepono si Delia Sagario, ang Division Chief ng Acquired Assets ng Pag-ibig Region 3. Ma'am, magandang hapon po, Ma'am Delia.
Yes, sir. Magandang hapon po. Alright, ma'am, meron po kaming complainant dito, si Yes, sir. Gertrudes. Aling Gertrudes. I don't know kung alam niyo na po itong kaso niya, yung sa Jafcor Properties, na nagulat na lamang ho siya, bayad na ho siya sa developer, pero bigla nakatanggap siya ng sulat sa inyo na ito po ay for public auction yung kanyang bahay. Anong nangyari dito, ma'am? Ganito po yun, sir. Nung pong June 2, pumunta po dito si Ma'am Gertrudes sa opisina namin dito sa San Fernando, Pampanga. Oo, napag-alaman nga po din namin na siya po pala ang nag-o-occupy ng property ngayon doon. Nagpakita po siya ng mga dokumento na yan po ay binenta ng developer sa kanya, ni Jafcor. Dahil po yung property na yan po, sir, ay acquired property na ng Pag-ibig. Ibig sabihin po, yung unang borrower dyan ay hindi na niya na bayaran yung obligasyon niya para sa property na yan. That is why po naging acquired property. Sinong unang pong nagkuhan? Yung Jafcor? Sila yung unang nagkuhan yan? Nag-occupy? Ano po, kasi si Jafcor po si developer. Tapos po may borrower, through Pag-ibig Fund, binili nung dating borrower yan. I understand, ma'am. So itong ginawa ng Jafcor na ibinenta yung bahay na illegal dahil kung ano pala ito, acquired na ho ninyo ng Pag-ibig. Opo. So ang ginawa po namin, sir, dahil na pag-alaman namin na si Ma'am Gertrudes ay naibenta sa kanya, hinold po namin yung pagdi-disposal niyan. Ibig sabihin ng pagbibenta niyan para po matulungan naman namin si Ma'am Gertrudes sa problema niya na iyan. Alright. So ngayon po, nung June 2, nag-appear siya dito, and then ang ginawa po ng Pag-ibig, hinold namin yung disposal, yung sale yan. Nakipag-ugnayan po kami sa developer na si Jafcor tungkol sa property para naman po nangako po siya sa amin. Actually, kausap ko po siya nung kailan ba dito sa akin. Nung 19 po, ang sabi po ng Jafcor through Ma'am Danica Tupil, yung po yung nakausap ko, sir, na isi-settle po nila yung property sa Pag-ibig Fund at ma-deliver yung title kay Ma'am Gertrudes. Ayun. Mamamagitan po kami, sir, para po matulungan namin. Hulog ka ng langit, aling Ma'am Delia Sagario, pag ganyan ang ginagawa mo. Kasi talagang konsumido na itong si Aling Gertrudes. May sakit pa sa puso. Painumin pa namin ito ng King's Herbal mamaya. But anyway, Ma'am Delia, wala pa man. Kailan kaya approximately? Can you give us a timetable? Ang sabi po ni Ma'am Danica Tupil po sa akin, bigyan daw po namin siya itong linggo na to hanggang next week na ma-settle yung ang tawag dito, yung cost ng property at ma-release namin yung title at maibigay kay Ma'am Gertrudes. So hawak niyo yung titulo ngayon actually. Po namin, sir, para po Ma'am Delia, mapabilis. Ma'am Delia, hawak niyo yung titulo, ma'am, ng bahay. Nandito po yung copy ng titulo, nandito po sa kawawa naman, sa aming custodian. Alright. Nako, Ma'am Delia Sagario, Division Chief na Pag-ibig sa Region 3, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Ma'am, nahawak nila, Ma'am Delia, yung titulo mo. So, walang mangyayaring masama doon. Nangako ang Jafcor, babayaran nila yung Pag-ibig, yung atraso ng tao primero, siguro yung kinuha nilang pera sa'yo, ibibigay nila. I-remit nila sa Pag-ibig. At ibibigay ng Pag-ibig yung titulo sa'yo. Approve, ma'am? Okay ka na. So wala na auction mangyayari. Walang auction. Okay ka na. Okay, kung masakit dibdib mo, ilabas mo yung King's Herbal natin. Banana Q. Banana Q. Sige ho. Habang iniinom po ni Ma'am Gertrudes ang King's Herbal, dito tayo sa pampaganda ng ating pong bayan. Dahil sa mga ipinagmamalaking tourist spot po sa Pilipinas at mga famous Filipino hospitality, tayo po yung mga hospitable mga Pilipino. Marami hong mga turista ang nauhumaling at nagpasyanuhong manirahan dito po sa Pilipinas. Paano ito pinagdaan o pinaghandaan po ng Department of Tourism? Panoorin natin. A visit to the Philippines is more than just a tour, but an experience. Kaya naman, nito lamang first quarter ng 2017, aabot na sa 1.8 million tourists ang bumisita sa bansa. Huwag gagawin ng garden.
Feel good ang travel dahil damang-dama na maraming foreign at local tourists ang pinagmamalaki nating Filipino hospitality. Because when you're with Filipinos, you're with family. We offer the best of life here in the Philippines because of the friendly attitude of our Filipinos. So they're looking for a place where they can come in and the Philippines can offer the best of life for these retirees. Bukod sa pagpapalakas ng turismo sa bansa at pagpapakilala ng natatanging tourist destinations, the Department of Tourism offers the idea of having a lifetime experience in the country through the Philippine Retirement Authority or PRA, a government-owned and controlled corporation under the DOT. PRA was created way back 1985 by then President Ferdinand Marcos when he Executive Order number 1037. The very purpose of the mandate of the Philippine Retirement Authority is to promote and develop the Philippines as a retirement destination. And at the same time, we invite foreigners to see for themselves the beauty of the Philippines. Kaya naman marami mga turista ang nahuhumaling at nagpasyang manirahan na lamang dito. There are two kinds of retirees which the PRA is developing. First, the classic type, that is the younger retirees, that is 35 years old up to 49 years of age. These are investors who would want to go to the Philippines and invest here. Then the second part is the 50 years old and above who really wants to retire in the Philippines. Isa sa pangunahing programa ng PRA ang pagbibigay ng Special Resident Retirees Visa o SRRV. Here in the Philippines, they can enjoy everything because they're not giving up their citizenship. They can stay here permanently as long as they're a member of the PRA visa. Then they can go in and out of the country anytime they like. And also, they're exempted from paying travel tax. Sa kasulukuyan, malaking hamon sa ahensya na maabot ang target nito para sa taong 2020. PRA, we have a gargantuan challenge to be able to reach the 100,000 enrollees by 2020. Right now, we have at the most 50,000 enrollees. Our concentration now is China, because of the good relationship that's going on between the two countries, then Japan and Korea. Positibo ang PRA na dahil dito patuloy na dadami ng mga turista mag-iisip na manirahan sa bansa. It is really more economical to reside in the Philippines. We have the best beaches, the best golf course, and business opportunity because our country is emerging as the second largest Asian country to surpass the growth that we are aspiring. And then also in the Philippines, as you can see, by nature, everybody is very friendly. And we would want you, Americans, Chinese, or any nationality, to come over and see it for yourself that Philippines is really the best place to live in. Layunin ng Department of Tourism na makilala ang Pilipinas bilang home for people of different walks of life at hindi lamang bilang isang lugar na dapat dayuhin at pasyalan. Isang destinasyong maaari ring tawaging tahanan ng ibang lahi. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Okay, nagbabalik pa rin po ang Kilos Pronto. Sumbong OFW pa rin po tayo. Isang OFW naman po mula sa Kuwait ang nagpapasaklolo ngayon dahil po pinagbintangan daw siya ng kanya pong amo na nagnanakaw. Humingi na raw po siya ng ayuda. Ito pong si Richelle Kabakungan sa kanya pong agency, ang LRC Manpower Services. Pero ang tugon po ng kanyang agency, binabaliwala lamang ho siya. Naku po, kaya kasama ho natin ngayon sa studio ngayon ang ina ho ng OFW ni Richelle Kabakungan, walang iba kundi si Nanay Teresita Dapoles. Ma'am Teresita, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa Opo. inyong lahat. Yung binabanggit po ni Richelle na siya po ay pinagbintangan po nagnakaw, ano ba ho yung ano ba ho ninanakaw niya? Kwintas daw po. Oh. Ay pinagbintang lang sa kanya dahil ayaw ang amo niya nga umuwi. Oo. Gusto nila nga pa-extendin pa ng 2 taon. Mm-hmm. O ayaw na ni Richelle. Oo. Kung magnanakaw yung anak ko, bakit pa Oo nga. di ba? Kahit ikaw siguro buang ka ba na alam mo na magkawatan yung tao Oo, sa may bahay. gusto pa siyang pa-extend, di ba? Niloloko Oo, lang tapos- talaga. Oo, talaga naman. Tapos, ngayon daw, nagsabi nga, giprocess na daw ang papel niya doon sa, i-swap daw sa yung kaibigan niyang katulong, Oo. ipapalit. Sabi niya, bakit daw na-process nga, wala man siyang pirma. Ngayon, pinapahirapan na siya daw po, ngayon. Disgrasya siya, nahulog daw siya sa hagdan, kasi hindi pa matapos ang trabaho daw niya sa utos sa isa, utos naman ang isa. Pinahirapan talaga siya. Pinapahirapan talaga siya. Okay, Nay, antayin mo na. Kausapin ho natin mula sa OWA, ang Head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA, si Ma'am Josephine Tobia. Ma'am Josephine, magandang hapon muli po sa inyo, Ma'am. Yes, good afternoon sa inyo. Opo, ang problema ho nito, Ma'am, ito daw hong kwento, pinagbintangan pong nagnanakaw po yung ating pong kababayan. Pero sabi no ni Nanay, hindi naman daw ho, ganun po ang kanya pong anak. At parang pinagbibintangan, tapos pinahihirapan na ngayon at gusto na umuwi. Ano pong pwede ho natin tulong ho dito, ma'am? Oo, itong agency niya, LRC. Opo, LRC Manpower. Mukhang mahirap matawagan kasi Nako. hindi sumasagot ang lahat ng numero. Siguro pwede nating ilagay sa honor list. Yun, sige. LRC Manpower Tandaan ho Services. natin yan. Oo. LRC. So, paano, ma'am? Ngayon, government to government, kayo na lang po kumontak sa ano? Ipapacheck lang namin dito sa aming welfare officer, yung Opo. worker, may number naman siya. Ipapatrace natin, baka makita rin yung FRA niya doon. Doon na lang natin i-course through. But we will still find out kung itong LRC na to ay kabilang dun sa mga asosasyon ng mga recruitment agencies dito. Pero may sinasabi yung si Nanay na parang meron daw palit na OFW. Pwede ba yung ganun, ma'am? Kasi pagka umaalis yung worker, nire-replace din siya ng another worker. So, pagka ganun, natural, i-recommenda natin na sana wag ng Pilipina yung makuha ulit kasi ganun din ang magiging problema niya, di ba? Nako, pagbibintangan na ulit na naman. Exactly. Kasi yung mga ibang amo dyan, yung iba lang naman, pagka inaayawan na sila ng worker, pinagbibintangan na lang sila na magnanakaw. Sige, ma'am. So, asahan natin, ma'am, na inyo pong tatawagan po yung inyo pong counterpart dun po sa Kuwait para umaaksyonan po natin yung problema ni Richelle, ma'am. Yes, we will. Okay. Ma'am Josephine, tambay na muna kayo, ma'am. Meron pa tayo isa pong reklamo ho, mamaya. Si Erwin na naman pong kakausap sa inyo. Okay. Okay, ma'am Teresita, yun po antayin ho natin tulong po ng OWA. Okay? Sige, ma'am. Thank you so much. Automatic na ho yan. Yeah. Okay. Sigurado. Huwag na tayo aasa dun sa LRC. Sila uli mga yun. Tumawag daw siya, hindi naman daw siya sinagot. Kaya nga. Tinext Okay niya, na yun. hindi daw nag-reply. Yeah, ilalagay natin sa... papalitan naman siya. Sana, tama si Ma'am Josephine, wag ng Pilipina. Yeah. Pwede na mga tiga Swahili, Burundi. Pwede dalhin doon. Ayun. Dalhin na. Ewan ko. Anyway, mga kapatid, sumbong OFW pa rin tayo. Working without pay. Ang reklamong idinulog ng OFW na si Marites Pahe. 8 buwan na, Tolben, parang Alex na hindi pinapasahod ni amo. Nako. Gusto pa siyang ibenta ng employer, pero ay kinatatakot niya ay ang pagtatangkang pang mamanyakin siya. Sos Mariosep. Nang putok sa buhong si amo niya, ang amo ni Marites. Bantot na marabo. Ay, naku, napakabantot. Narito ang kanya ipinadalang panawagan.
Okay daw po, nangangako daw po siya na monthly niya ibibigay yung sahod ko. So, noong October po, binigay nga po niya. Kala ko po noon tuloy-tuloy na yung ibibigay yung sahod ko. Tapos nung pagtungtong po nung November hanggang ngayon, June na po ngayon, hindi pa po naibigay yung sahod ko. Bali mag-8 months na po ako ngayong June 16 na hindi nakakasahod. Makuha ko na po yung sahod ko para makauwi na lang po ako ng Pinas. Alright, nandiyan pa si Ma'am Josephine, ano? No. Ma'am Josie, narinig niyo naman siguro at di ba, palagi niyo sinasabi, pwede na silang umuwi at hahabulin na lang nila dito yung kanilang agency. Yes. Oo, pwede. Alright. So, gano'n naman ma'am, bibigay ho namin sa inyo yung pangalan nito at address nitong OFW na ito para kagad na mukhang minamanyak na siya ng kanyang amo, hindi pa pinapasweldo para mapauwi rin ho kagad ito, ma'am. Yes, papauwi natin kaagad yan. Alright. Nako, Ma'am Josie Tobias, maraming salamat po, ma'am, ha? You're welcome. Thank you po, thank you. You're welcome. Ringing agency. Wala na pag-asa. Hanggang ring na lang yan. Mapupudpud na yan, daliri mo dyan, kadadayan. Alam na kasi nila na talagang pag alam nila na anong kahinatnan kapag nakilos pronto. Kaya nga ang ginagawa ng mga tao mo, Tolben, gulpi di gulat. Minsan parang, kung lalaki na sumagot, hello, ginagandahan yung boses para pwedeng kaponpal. Para hindi ba? Tapos biglang, hello. Tapos biglang boses mo marinig, putok ka sa buho. Natataranta, Diyos ko po, ano ba ito? Kanina maganda yung kausap ko, mahinin, biglang, hoy, putok ka sa buho. Nagugulat daw. Kailangan ng gulpi di gulat kasi kung hindi hindi tayo sasagutin talaga. Bababaan ka ng telepono. Akala naman ng iba, ano inquire? Nagtatanong po, meron pong may mga opening pa ba kayo? Sige, sandali lang po. Ito po siya. Ito po yung OFW. Bigla maririnig ako. Hoy, punyemos ka. Kailangan gulatin, Tolbe. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Kung kayo ay may makikita mga paglabag, mga kabalastugan, mga pangabuso, agad po ninyo itong itawag sa aming Kilos Pronto hotline. I-text o tumawag sa aming kasama ang detalye ng inyong sumbong ngayon mismo. Ikaw, Lex, ano mga sumbong na palagay mo pwedeng idalog sa atin dito? Yung kahapon nga, di ba yung mga barangay officials na tutulog-tulog. Yun, kailangan. By the way, binabati ko pala si Rosela Mangulabnan ng happy birthday ngayon, taga Rizal. Okay, dito naman tayo. Higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kinakailangan solusyonan. Ang serbisyo pampubliko dapat kilos pronto!